Okay po. So Acts 20, verse 17 to 27. At bago natin ito basahin, may tanong po ako sa inyo, no? Pero wag nyo nawang isipin na itinanong ko itong tanong na ito dahil nalalapit na ang aking kaarawan. Sadyang ito lang po talaga ang naisip ko na tutugma o aakma para po sa punto ng mensahe sa atin para sa umagang ito. Well, ang tanong po ay, ano po ang dapat ninyong gawin sa regalong natanggap ninyo? Or ano usually ang ginagawa ninyo sa regalo na ibinigay sa inyo? Isipin niyo po yan. Maaring ang pangkalahatan at ang usual na sagot na masasabi natin ay, syempre, ingatan nito, pahalagahan nito, di ba? Bagaman hindi pare-pareho yung degree ng ating pag-aalaga sa mga regalo sa atin. Ang ibig ko pong sabihin, minsan hindi natin ganun ka iniingatan talaga. Minsan naman, ingat na ingat talaga tayo sa mga binigay sa atin. Isang maaring dahilan nito ay dahil sa halaga nung regalong natanggap mismo. No? Halimbawa, kapag may panyo niregalo sa inyo, syempre, ingatan mo ito. No? Tama? Pero, kung halimbawa nawala yon, nawala, siguro medyo mararamdaman nyo okay lang. Panyo lang naman yun eh. Di ba? Pero, kapag ang regalo sa inyo ay iPhone 17 Pro Max, okay? Bakit nakasmile kayo? Regalo sa inyo is iPhone 17 Pro Max. Tapos nawala. Ano magiging reaction nyo? Siguradong malulugmok o malulungkot ka. Tama? Tama ba? Okay. Ngunit, kung kayo ay mag-agree din sa akin, ang pag-iingat natin or pagbibigay ng halaga sa isang regalo ay madalas nakabase sa kung sino ang nagbigay nito. Balikan ko po yung halimbawa kanina. For example, balik tayo sa iPhone 17 Pro Max. Yung phone na yon ay bigay ng, for example, company mo, okay, na pinagtatrabahuan mo. Pero, yung panyo ay bigay sa'yo ng magulang mo. Ulitin ko po ha. For example, yung iPhone 17 bigay ng company na pinagtatrabahuan mo, yung panyo naman ay bigay sa'yo ng magulang mo na hindi mo nakapiling. Ulitin ko po, yung panyo ay bigay sa'yo ng magulang mo na hindi mo nakapiling dahil namayapa na. Patay na, kumbaga wala na siya. Saan sa dalawa ang ikalulugmok mo kapag nawala? Na? Saan ka malulungkot kapag nawala? Saan doon sa dalawa ang mas iti-treasure ninyo? Well, ini-expect ko na ang magiging sagot ninyo ay yung panyo. Pero yung iba talaga, iPhone 17. pero, pero I think no, tayo bilang Pinoy, we are very sentimental in our family. So I would assume na lahat tayo ay magiging sagot natin ay yung panyo. Tama? Nabalik nabago na, 'di ba? So ang punto po dito mga kapatid, ang pagpapahalaga natin sa regalo ay madalas nakabase sa halaga nung nagbigay nito sa atin. Na? Nakabase. Iyon, ang pagpapahalaga natin sa regalo, madalas sa kung sino or ano yung halaga nung taong nagbigay niyon sa atin. At alam niyo po ba mga kapatid, may regalo ang ating Panginoong Hesus sa atin. Yes, nandun na yung buhay na walang hanggan and we praise God for that. But, merong regalo ang Panginoong Hesus sa atin bilang individual at lalong-lalo na bilang iglesia. Alam niyo kung ano yon? Okay, basahin ko po sa inyo ang Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Sabi dito, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo.
At kung ating babalikan kung paano sinimulan ni Pablo ang kanyang liham para sa mga taga-Efeso, kasi yung binasa ko po sa inyo, letter yon, liham yon ni Pablo para sa mga taga-Efeso. And that is in chapter 4. Pero kung babalikan natin yung kung paano sinimulan ni Pablo yung letter niya sa mga taga-Efeso, sabi doon sa chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. So dito, makikita natin na pinupuri ni Pablo ang Diyos na sabi niya na nagbigay ng pagpapala na bawat spiritual na pagpapala, or kung gagamitin natin yung salitang regalo, regalong spiritual. Sabi niyang ganun. So dito may kita natin na hindi lang tayo niregaluhan or pinagpala ng mga pagpapalang espiritual, kundi pati na rin ng mga gifted men. Maganda to sa English eh. No, hindi lang tayo binigyan ng spiritual gift, but binigyan rin tayo ng gifted men. Narinig niyo po 'yon? Mga pastor at mga guro para sa ikatitibay natin na kabilang sa katawan ni Kristo. Sa madaling salita po, regalo ni Kristo sa iglesia ang mga matatanda, or sa lengguwahe natin ngayon, mga pastor na nangangalaga dito. At sa umagang ito, atin pong titingnan ang katotohanan ito at matuto tayo kung paano dapat natin pahalagahan ang regalong ito mula sa ating Panginoong Hesu Kristo. So tayo po ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Atin pong babasahin ang kanyang salita mula sa chapter 20 ng Acts, verse 17 to 27. Sabay-sabay po nating basahin. Mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang matatanda ng iglesia. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo kung paanong namuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako'y tumuntong sa Asia, na naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at may luha at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapaki-pakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay, na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, bilang bihag sa Espiritu, ay patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian ay naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. At ngayon, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pangaralan ng kaharian ay hindi ko na muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Patuloy po pala nating basahin hanggang verse 38. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo.
Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan, at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumusunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw na pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ngayon, pinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Hindi ko pinag-imbutan ng pilak o ang ginto o ang damit ni numan. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay, ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkatapos niya magsalita ay lumuhod siya at nanalangin kasama nilang lahat. At silang lahat ay nag-iyakan, niyakap si Pablo at siya ay hinagkan. Na ikanalulungkot higit sa lahat ang salitang sinabi niya na siya'y hindi na nila makikita pang muli. Pagkatapos ay kanilang inihatid siya sa barko. Tayo manalangin. Patuloy naming hinihingi ang iyong paggabay sa amin sa pagtingin at sa pag-aral ng mga huling salita ni Pablo sa mga matatanda sa Efeso. Nawa, Panginoon, ay bigyang linaw mo ito sa bawat isa sa amin. Kakaiba man kami ng level ng pagkaunawa at paraan ng pag-unawa. Ngunit tunay na ang Banal na Espiritu ang siyang magbibigay ng liwanag sa bawat isa na nakikinig ng may pananampalataya. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa magsiupo. Bagaman binasa natin yung buhong huling bahagi ng chapter 20, atin muna lang titingnan hanggang verse 27 at sunod na linggo, Lord willing, ay magpapatuloy tayo sa 28 to 39. Now, kung matatandaan po natin, tayo po ay malapit na sa pagtatapos ng salaysay patungkol sa kung paano sinumulan at kung paano itinaguyod ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo sa mga apostol. So we are already in the chapter 20 and hanggang chapter 28 lang po ito. At ito ay nasa huling bahagi na po tayo. Again, pag titingnan nyo po ang libro ng mga gawa, ito ay patungkol sa kung paano itinaguyod ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia. Yun yung kabuuan na story ng mga gawa, no? At sa puntong ito, makikita natin sa mga susunod na kabanata, starting from chapter 21 hanggang 28, makikita natin doon ang nangyari sa pagkakulong ni Pablo sa Jerusalem at Roma. At bago natin iyon matunghayan, ay atin munang aralin ang huling mensahe ni Pablo para sa mga matatanda, or sa lingwahe natin, yung mensahe ni Pablo para sa mga pastor sa Ephesus. At alam niyo po ba na lahat ng mga pahayag na mababasa natin, pahayag ni Pablo na mababasa natin dito sa Acts, ito lang po, itong binasa natin, ito lang ang mensahe na specifically naka-address para sa mga mananampalataya. And to be more specific, ito lang yung pahayag ni Pablo para sa mga pastor. All the rest na mababasa nyo na pahayag ni Pablo, gospel yon, and para yun sa lahat. Okay? At dahil dito, magbibigay ito sa atin ngayon ng hint na kung gaano kahalaga, napansinin natin yung bawat salitang sinabi dito ni Pablo. Mahalaga yon. At upang bigyan ko kayo ng overview, again, sabi ko kanina, ito na ang huling mensahe ni Pablo sa mga matatanda or sa mga pastor sa Efeso dahil hindi na nila siya makikitang muli.
Kasi alam ni Pablo na kapag pumunta siya ng Jerusalem, dire-diretso na yon, kulong hanggang sa kanyang kamatayan na yon. Hindi na siya makakabalik sa Efeso. At ang kanyang mensahe ay, kung mapapansin niyo po kanina sa ating pagbabasa, yung mensahe niya hindi nakafocus sa pagpapaalam. Di ba? May narinig ba kayo doon na pagpapaalam? Wala. Kundi ang kabuuan at mga mahalagang katotohanan na kailangan nilang tandaan bilang mga lingkod ng punong pastol. Sino yung punong pastol natin? Ang Panginoong Hesukristo sa pangalaga ng kanyang mga kawan. Yun yung binigay ni Pablo, no? Sa kanilang last meeting. Ano yung mga dapat yung tandaan? Ano yung mga dapat yung gawin bilang pangangalaga sa kawan ng Diyos? Yun yung mensahe dito. At simulan natin ito, at sinimulan ito ni Pablo sa kanyang pagbabalik tanaw. Nagbalik tanaw siya at pagpapaalala sa kanila, yung mga kinakausap niya, yung mga pastor sa Efeso. Pinaalala ni Pablo ang buhay ng paglilingkod na ipinamalas niya. Sabi diyan sa verse 18, tingnan natin yung verse 18. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila. Again, this is Pablo, kinakausap niya yung mga pastor sa Efeso. Okay? Verse 19, nalalaman ninyo kung paanong namuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. No? Now, kung mapapansin nyo dito, hindi man direkta, pero malinaw na pinapakita dito ni Pablo na ang mga lingkod ng Panginoon na mga ngalaga sa kanyang kawan ay una, dapat maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ano sabi diyan ni Pablo? Sa verse 18 and 19, na naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan. So yun yung una niyang sinabi. No? Tandaan nyo, dati nung kasama nyo ako, simula pa lang hanggang sa matapos, sabi niya dyan, ako ay naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan. So this is not directly na sinabi niya sa kanila, ganito din dapat kayo. So ang ginagawa lang ni Pablo dito, nagbabalik tanaw siya at sinasabi sa kanila kung paano siya naglingkod. Again, sabi ko nga kanina, hindi man direkta, pero pinapakita dito na ang mga ngalaga sa kawan ng Panginoon ay una dapat maglingkod ng may pagpapakumbaba. So para mas madali natin maunawaan, ang mga pastor, dapat maglingkod sila ng may pagpapakumbaba. Now, ang pinaka-bottom line nito ay paglilingkod ng buong-buong pagpapasakop sa Diyos. Yun yung ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Hindi lang ito humility. Hindi lang ito yung pagiging humble. But ang gustong sabihin dito ni Pablo ay ang paglilingkod sa Diyos ng buong-buong pagpapasakop sa Diyos. Yun yung sinasabi niya nitong pagpapakumbaba. Walang reservation. Hindi lang habang buhay, kundi buong buhay. Naririnig niyo po yun? Hindi lang habang buhay, kundi buong buhay na paglilingkod sa Diyos para sa kawan ng Diyos. Yun yung sinabi ni Pablo. Literal po na ang kanilang buhay ay hindi na kanilang buhay. Yun ang pinapaalala ni Pablo sa kanila. Kundi sila na ay nabubuhay para sa Kanya na namatay at nabuhay muli upang sila ay magkaroon ng buhay. And to be specific, ang mga pastor ay nabubuhay para sa pangangalaga sa iglesia. No? Na tinubos ni Kristo sa pamagitan ng pagbigay ng kanyang buhay. Puro buhay po dito. No? Naririnig niyo po yon? Ito ang buhay na dapat ipamuhay ng mga pastor. Lubos na pagpapakumbaba. Ang mga pastor dapat iniisip nila ang buhay nila hindi na kanilang buhay. But ang buhay nila ay para sa buhay ng iglesia ng Panginoong Hesukristo na binili niya sa pamagitan ng kanyang buhay. Ganon dapat mamuhay ang mga pastor. And pangalawa, sabi dito sa verse 19, at may luha. May luha. Dapat iyakin ng pastor? Hindi po. Binanggit dito ni Pablo na siya'y naglingkod sa Panginoon na may luha.
At specifically, ang binabanggit po dito ni Pablo ay yung personal or yung relational or buong pusong pag-aalaga niya sa kawan ng Diyos. Ang binabanggit dito ni Pablo ay yung lubos niyang kinakalungkot or lubos niyang pagkalungkot, lubos niyang pagkabahala, at lubos niyang pagkasakit sa kanyang puso sa tuwing may mga pagsubok o hindi magandang nangyayari at lalong-lalo na kapag may kasalanan sa iglesia. Ganun naglingkod si Pablo. No? Kapag may kasalanan, iyakan niya talaga yan. Hindi talaga siya mapakali. And I remember, yung lalo na yung sa sitwasyon sa Corinto, di ba? Dapat dito sila pupunta to preach the gospel, pero hindi tumuloy si Pablo. Bakit? Sabi niya, hindi ako makapag-focus. Kasi inihintay ko si Tito. Ano yung report niya? Kumusta yung Corinto? Tatandaan niyo sa Bible study natin? Ganun siya. Hindi siya yung, sige, kung kayo, kakasala ka dyan, bahala ka dyan. Hindi ganun si Pablo. May luha. No? So dito natin makikita na ang paglilingkod ng mga pastor ay nararapat na totoo at nagmumula sa puso. Hindi superficial. Hindi trabaho lang. Na pwede nilang gawin ito kahit hindi nila minamahal ang kawan ng Diyos. Sa halip, konektado talaga ito sa kanilang puso at may pagmamahal na tunay sa mga tao ng Diyos. Yun yung pinapakita ni Pablo. It's relationship. No? Hindi sila okay, nagkakasala sila, naliligaw sila, nalilito sila. Dapat nasa puso iyon ng mga pastor. Dapat mahal kayo ng pastor ninyo. And pangatlo, sabi dito ni Pablo sa verse 19, at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. No, pinaalala ni Pablo sa mga taga-Efeso na sabi niya dyan, may mga pagsubok dahil sa threat daw ng mga Hudyo kasi gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Now, dito naman, sa kanyang pagbanggit nito, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi walang mga pagsubok. Sinabi niya dito specifically, ang pagsubok na iyon ay dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. At mahalaga to dahil ang focus dito ay ang pagsubok na ang ugat ay ang pagpapahayag na at pananatiling tapat ni Pablo sa katotohanan ng Diyos. Iyon yung dahilan bakit may gustong pumatay sa kanya. Bakit? Kasi nanatili si Pablo sa katotohanan. Inihayag niyang patuloy ang katotohanan. Kaya maraming Hudyo ang galit sa kanya. Maraming Hudyo ang gustong pumatay sa kanya. No? Sa mga tuwid po, pinapakita dito na oo, may mga pagsubok habang naglilingkod ang isang pastor to the point na maaaring malagay ang kanilang buhay sa bingit ng kamatayan. Hindi yan mawawala. Pero ang pinapahiwatig dito ni Pablo ay ang pagpapanatili. Pagpapatuloy na maging tapat sa katotohanan ng Diyos sa kabila ng mga threat na iyon. At iyon ang nararapat na ipamuhay ng mga pastor. Hindi yung babaluktutin niya yung katotohanan para lang hindi magalit yung mga hindi naniniwala. Kailangan niyang manatili. Ang mga pastor, ang mga matatanda ay dapat manatili sa katotohanan ng Diyos. Kahit na tumanggap ka pa ng napakaraming black letter. Alam niyo yung black letter? Death threat. Or kahit malagay ka pa man sa bingit ng kamatayan. Ganun po ang isang pastor. Pangapat, at ito ay connected sa nabanggit ko ngayon lang. At masasabi ko na ito ang pangunahing gawain ng mga pastor. Ito yung pangunahing pamamaraan ng pangangalaga ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia na dapat gawin ng mga pastor. At ano yon? Verse 20, hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. Anong sinasabi dito ni Pablo? Iyon po, ang pinakamalagang gawain ng isang pastor ay ang paghahayag o pagtuturo ng mga bagay na kapakipakinabang sa mga tao ng Diyos.
At to be specific, ito ang sinabi ni Pablo sa verse 27. Ano sinabi ni Pablo sa verse 27? Tingnan niyo yung mga Bible niyo. Sabi sa verse 27, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Sa makatuwid po, tungkulin ng mga pastor na ihayag sa kawan ng Panginoong Yesus ang buong kapasyahan ng Diyos. Buong kapasyahan. So, para mas ma-imagine ninyo, kailangan nilang ipaliwanag ito. Buong ito sa kawan ng Diyos. Kailangan yung maunawaan bawat pahina nito. Hindi pwedeng may ma-miss kayo. Kailangan ng mga pastor na ituro ito sa inyo. Ipakita ang buong kapasyahan, katotohanan ng Diyos. Tungkulin ng mga pastor na aralin ang salita ng Diyos ng may buong pagtsatsaga, buong lakas, buong puso, buong dedikasyon, at napakaraming oras. May pangaral lang ito sa inyo. May pangaral lang ang buong kapasyahan ng Diyos sa kanyang kawan. Yan yung main task ng mga pastor. At ang paghahayag ng kapasyahan ng Diyos ay hindi dapat nila ipagkait. Diba? Sinabi dyan sa verse 20, sabi ni Pablo, hindi ko ipinagkait yon sa inyo. Hindi ito nangangahulugang sinasabi na itago sa iba in a sense na ayaw i-share. Hindi yan ang ibig sabihin ni Pablo dito, no? Bagkus, ang orihinal na pagkasulat nito ay nangangahulugan na kung ang ibang bagay na ituturo ay makakasakit o maaring ikasama ng loob o maaring makasira ng relasyon, kung hindi ito matanggap, ihahayag pa rin iyon. Inihayag pa rin iyon ni Pablo. Yun yung ibig niyang sabihin dito. Hindi niya tinago. Hindi niya binaluktot ang katotohanan para lang sa mararamdaman ng tao o para lang mapanatili ang magandang relasyon na meron sila. Bagkus, nanatili siya sa kung ano ang totoo. Masakit man ito. Kumbaga, kung may pagkakasala, hindi niya yon tinotolerate. Nire-rebuke niya yon. Bagkus, no, sinasabi niya talaga na iyon ay mali. Tinatama niya, sinasaway niya, tinutuwid niya ang mga nagkakasala kahit anuman ang maging tugon nila at kahit na maging sino man sila. Ibig sabihin, kung ang katotohanan iyon na hindi matanggap ng iba, na maaaring maging dahilan upang siguro umalis sila, dapat niya pa rin itong sabihin. Sa makatuwid po, ang tugon ng mga tao ay hindi niya concern. In a sense na hindi niya yun tinitingnan. Hindi yun ang magiging factor kung ihahayag niya yun o hindi. No? Sa halip, ang main concern ng mga pastor ay may pahayag kung ano ang katotohanan to the point na iniisip niya na mananagot siya sa Diyos kung ito'y hindi niya gagawin. Yun ang dapat niyang concern. Kung hindi ko to sasabihin, kung hindi ko to ipapahayag, kung hindi ko to gagawin, mananagot ako sa Diyos. Yun yung pinaka-concern niya. At tunay nga, bakit? Pansinin natin kung anong sinabi ni Pablo in verse 25 hanggang verse 27. Anong sinabi ni Pablo? At ngayon nalalaman ko na kayong lahat na aking nililibot na pinangangaralan ng kaharian na hindi na muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, tingnan nyo dito, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito. Ano sabi niya? Na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo. Bakit? Verse 27, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Narinig niyo yan? Sabi niya, wala akong pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo. Bakit? Inihayag ko ang buong kapasyahan ng Diyos. No? Now, wag niyo pong isipin kapag binabasa niyo to na ang kaligtasan at paglago ng mga tao ay nakasalalay sa pastor. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo na mananagot ang mga pastor sa mga buhay na hindi naligtas. Hindi yon. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo.
Sa halip, ang pinapahiwatig dito ni Pablo ay ang hindi paghahayag ng katotohanan ng mga pastor ay nangangahulugang hindi paggawa ng tungkuling ibinigay sa kanila. Sa makatuwid, dahil doon, mananagot sila sa Diyos kapag hindi nila iyon ginawa. Yun yung pinupunto dito ni Pablo. Hindi yung dahil, may hindi naligtas, kaya lagot ako. No. Ang pinupunto niya, ginawa ko kung ano man ang aking tungkulin na ibinigay sa akin ng Diyos. At ano yon? Ang ipahayag ang buong kapasyahan ng Diyos. Kaya dapat ipangaral ng mga pastor ang buong kapasyahan ng Diyos kahit anuman ang maging resulta nito. Kahit isa na lang matira. Panglima, na gawain ng mga pastor, ang patuloy na paghahayag ng ebanghelyo sa hindi paligtas. Sabi diyan sa verse 21, sabi ni Pablo, na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi, tungkol sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ding ibalik sa kawan ng Diyos ang mga naliligaw na tupa. No? Kasi marami pang naliligaw. Wala pa, hindi pa nakabalik doon sa kawan ng Diyos. Kaya may tungkulin din ang mga pastor na patuloy na ihayag ang ebanghelyo at hikayatin ang mga hindi mananampalataya. Gawain nila yon. Panganim, ang hindi natitinag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga pastor, dapat hindi sila matinag. Hindi natitinag dapat ang kanilang pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi diyan sa verse 22 and 23, sabi ni Pablo, at ngayon bilang bihag sa Espiritu, ay patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman ng mga bagay na mangyayari sa akin doon. And in verse 23, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapaghatian ay naghihintay sa akin. Ano sinasabi dito ni Pablo? Dito makikita natin na kalooban po ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng Espiritu Santo na pumunta sa Jerusalem si Pablo. Kalooban niya ng Panginoong Hesukristo. At alam niya na siya ay dadanas ng kapighatian doon. Sinasabi ng Espiritu Santo kay Pablo, pumunta ka sa Jerusalem at doon haharap ka sa kapighatian. Alam niyo ni Pablo. Pero anong sinabi niya? Verse 24. Ngunit, hindi ko ituturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Alam ni Pablo ang naghihintay sa kanya. Alam niya yun. Pero wala siyang pakialam. Hindi niya yon iniinda, hindi niya yon tatakbuhan. Hindi na ang sarili niya ang iniisip niya. Ba't ano yung nasa isip ni Pablo? Kung ano ang kalooban ng totoong nagmamay-ari sa buhay niya. Kaya sabi niya, wala akong pakialam sa buhay ko. Bakit? Hindi ako nagmamay-ari ng buhay ko. Sino nagmamay-ari sa akin? Ang Panginoong Hesukristo. Kung gayon, anong gagawin ko? Sabi niya, magampanan ko lamang yung tungkuling ibinigay niya sa akin. Naririnig niya si Pablo? Iyon din ang nararapat na gawin at pag-iisip ng bawat pastor. Hindi matinag na gawin ang kanilang tungkulin na pangangalaga sa kawan ng Diyos, kahit na may mga kapighatian mang dumating. No? Yon dapat na gagawin ng mga pastor. 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 Soon to be. So mga kapatid, sa puntong ito,
ang mga nakita nating gawain ng mga pastor sa pamagitan ng halimbawang makikita natin sa pamumuhay ni Pablo. Hindi direktang sinabi yun ni Pablo. Hindi niya sinabi na, ito dapat yung gawin. But by being a model, no? Makikita natin dito, ano ba ang buhay ng isang pastor? Kasi si Pablo ay hindi lang apostol. Siya din ay isang pastor. And pinaalala niya yun sa mga pastor sa Efeso. Tandaan niyo yung buhay ko. And I remember, isa sa mga sulat ni Pablo sa Romans ata, imitate me as I imitate Christ. Diba? Anong mga gawain ng pastor? Review lang natin. Una, dapat maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ibig sabihin nun, buong pagpapasakop sa Diyos. Hindi na buhay nila. Buhay nila para na sa Diyos. Para sa kawan ng Diyos. Yun yung una nila. Pangalawa, dapat maglingkod ng totoo. At nagmumula saan? Sa puso. Ibig sabihin nun, may tunay na relasyon at pagmamahal sa kawan ng Diyos. Mahal kayo dapat, ang pastor. Pangatlo, dapat maglingkod na nananatili sa katotohanan. Kahit na magdulot ito ng pagsubok. Specifically, mga death threat. Or kahit na anong pagkamuhi. Dapat silang manatili sa katotohanan. Pangapat, related doon sa pangatlo, dapat ihayag nila ang buong kapasyahan ng Diyos. Again, kahit na ano man ang maging resulta. And again, ito yung pinaka-main na gawain ng pastor. Ipahayag ang buong kapasyahan ng Diyos. Panglima, dapat ipagpatuloy ang paghayag ng Ebanghelyo. No? Patuloy na pag-iebanghelyo, no, sa madaling salita. Lastly, panganim, ang hindi natitinag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga nila, all the way. No? Sunod lang. At may dadagdag pa tayo dito. Hindi pa nagtatapos doon. Okay? At yun ay makikita natin sa susunod na linggo mula sa verse 28 hanggang 39. Marami pang gawain ng pastor. 38 pala. 28 to 38. Pero, dito muna tayo hihinto sa mga gawain ng pastor. Pero gusto ko pong malaman ninyo na bagaman po ang mga ito ay nakita natin sa pamumuhay ni Pablo, di ba? Si Pablo bilang halimbawa, hindi siya ang ginagaya mainly ng mga pastor. Hindi po si Pablo mainly ang ginagaya ng mga pastor. No? Ang ibig ko pong sabihin, ginagaya lang din ni Pablo ang nag-iisa at totoong pastor ng kawan ng Diyos. At sino yon? Ang Panginoong Hesukristo. So sa madaling salita, ang mga pastor ay ginagaya ang Panginoong Hesukristo. Gusto ko sanang isa-isahin na ipakita sa inyo na yung binanggit na lahat na yun ay ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya lang, mahaba na yung oras na gagamitin natin, pero I believe na naunawaan nyo yun. No? Pero, alam nyo po ba, kung babalikan po natin yung Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, maaari niyong tingnan, Ephesians 4, 11 to 12, kung titingnan natin yan, regalo po ng Panginoong Hesus ang mga apostol sa iglesia. Di ba? Although nag-focus tayo sa mga pastor, pero nagsimula yon na biniyayaan ng Panginoong Hesus ang iglesia ng mga apostol. Para sa anong kadahilanan? Sa parehong kadahilanan upang pagtibayin ang kawan. Pagtibayin ang iglesia. At alam niyo po ba, isa doon sa mga apostol na yon ay si Pablo. At naging ganyan po ang pamumuhay ni Pablo. Sino dito yung namamangha sa ipinamuhay ni Pablo? Lahat tayo, di ba? Grabe si Pablo, no? Grabe si Pablo, no? Grabe si Pablo, no? Pero tandaan niyo po, naging ganyan ang pamumuhay ni Pablo dahil pinagkalooban lang din siya ng Panginoon ng pananampalataya at lahat ng spiritual na pagpapala na kailangan niya upang maging ganyan. Narinig niyo po yan?
Si Pablo hindi naging ganyan dahil he is a great man. Naging ganyan si Pablo dahil sa biyaya lang din ng Diyos. Ibig ko pong sabihin at ang gusto ko pong makita ninyo na ang kamanghamanghang tapat na pamumuhay ni Pablo sa Diyos ay biyaya lang din po ng Diyos sa kanya. At ang isang dahilan noon ay para po sa atin, na kabilang sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Nakikita niyo yun? Binibiyayahan ng Diyos ang mga tao na ginagamit niya upang biyayaan ang iglesia ng Panginoong Jesus. Paul became a great servant para din po sa atin. At ngayon, nakikita natin ang epekto nun. Nakikinabang tayo sa pamumuhay ni Pablo na ito ang isa sa mga nagiging gabay ng mga pastor. At sino yung mga pastor? Binigay lang din ng Panginoong Jesus na maging pastor para sa ikabubuti at ikatitibay pa rin natin. Naririnig niyo yun? Kaya, yung mga bagay na dapat gawin ng mga pastor na nabanggit natin kanina, ay hindi lang para maging pamantayan nila bilang pastor. Hindi lang yun parang, okay, alam nyo na, dapat kung gusto mo maging pastor, ito dapat. Bagkus, ang lahat po ng iyon ay para din sa kapakanan natin. Tayo, bawat isa sa atin nakabilang sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ang kawan ng Diyos ang beneficiary. Gusto natin itong word na ito, no? Ang kawan ng Diyos ang beneficiary ng mga dapat gawin ng mga pastor. Ulitin ko po ha. Tayo, kayo, ang beneficiary ng mga dapat gawin ng mga pastor. Ibig sabihin, kailangan ng pastor nyo ng buong pagpapasakop sa Diyos na hindi na ang kanyang buhay ang kanyang inuuna. Bakit? Kaninong buhay na ang kanyang unahin? Buhay ng kawan. Buhay nyo. Kaya nga 'di ba dapat mahal ng pastor ang kawan. Kasi ang buhay niya, ipapamuhay niya na para sa buhay ng kawan. At kailangan niyang ipahayag ang buong kapasyahan ng Diyos. Bakit? Bakit kailangan niyang ihayag ang buong kapasyahan ng Diyos? Para lumago ka sa iyong kaligtasan. Para lumago ka sa iyong pananampalataya. Para maitama ka sa iyong pagkakamali. Para matuwid ka sa iyong pagkakasala. Para maligtas ka mula sa kapahamakan. Kailangan ng pastor nyo na hindi matinag ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Siya man ay mahirapan o dumaan man sa kapaghatian. Para sa anong dahilan? Para lang may sa katuparan ang layunin sa inyo ng inyong punong pastor, ang Panginoong Jesus. Naririnig niyo yon? Ang mga pastor ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya at ministeryo, ibig sabihin ng gawain, dahil sila ang pinagkaloob niya sa inyo para din sa inyong kaligtasan. At dapat makita niyo yun. Sila ay regalo ng Diyos para sa iglesia. Ang mga pastor ay regalo para sa inyo. Ang inyong pastor ay regalo sa inyo ng Panginoong Hesus. Ngayon, babalik ako sa tanong ko sa inyo kanina. Anong gagawin ninyo sa regalong ito ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo? Anong gagawin ninyo? Ngayon, nalaman ninyo ano dapat ang gawin nila at nalaman nyo din na dapat nilang gawin iyon dahil iyon ay para sa inyo. No? Ngayon na alam nyo na yon. Ngayon na alam nyo ang dapat gawin ng pastor. Ngayon na alam nyo na gagawin nila yon dahil para yon sa inyo. Ngayon, ano naman ang dapat nyong gawin? Ano ang nararapat na maging tugon ninyo?
Sabi pa ni Dorame, thank you. Ito po ang tandaan ninyo. Kapag ipinapakita ng Diyos kung paanong ang pastol ay dapat maging, ipinapakita rin niya sa mga tupa kung ano ang dapat nilang pahalagahan, ipanalangin, tularan at asahan. Ulitin ko po. Kapag pinapakita ng Diyos kung paanong ang pastol ay dapat maging, pinapakita rin niya sa mga tupa kung ano ang dapat nilang pahalagahan, ipanalangin, tularan at asahan. Sa mga tuwid, ngayon na nalaman ninyo ang mga dapat gawin ng mga pastor na nangangalaga sa inyo, nararapat lang na una, kayo ay manalangin na kanila yung magawa. Anong una niyong dapat gawin? Not just to pray for your pastor, but pray na ang inyong pastor ay magawa lahat ng tungkulin na ipinagkaloob sa kanila. Yun ang dapat niyong gawin. Well, thank you kung pinagpe-pray niyo. Ingatan niyo po siya, Panginoon, hindi siya magkasakit. Thank you. Pero all the more, you have to pray na magawa ng mga pastor ninyo kung ano yung dapat nilang gawin. Yung tungkulin nila sa Diyos, sa makatuwid, tungkulin nila sa inyo. Tandaan nyo, ang kanilang mga ginagawa ay para sa inyo ikabubuti. Kung kaya, ang pagpapanalangin na magawa nila iyon ng mabuti ay higit na magdudulot sa inyong ikabubuti. Narinig niyo yun? No? Pero nawa, gawin ninyo ito hindi dahil sa kadahilan ng mapapabuti kayo. Baka nagiging selfish na tayo kapag ganun, no? Pag-pray ko si pastor kasi para pala yun sa akin. Sana hindi ganun. Sa halip, gawin ninyo iyon dahil gawang minamahal nila kayo, gawin nyo rin iyon ng may pagmamahal sa kanila. At actually, ito yung pangalawa na nararapat ninyong gawin. Ang mahalin ng mga namumuno sa inyo. Mahalin nyo po sila. Pangatlo, gawang alam nyo na tungkulin nila ang ipahayag ang buong kapasyan ng Diyos. Diba? Tungkulin nila yon. Nararapat lang din na naisin ninyong mapakinggan at mapangaralan ng buong kapasyan ng Diyos. Kung sila tungkulin nila na turuan kayo, now kayo naman naisin ninyo na maturuan kayo. Kung sila tinuturo ang buong kapasyan ng Diyos, kayo makinig at matuto kung ano ang buong kapasyahan ng Diyos. Kung sila ay nagpapagod, nagpupuyat, para lang maihanda ang ipapangaral sa inyo, kayo naman, dapat huwag kayong magpapagod. At huwag kayong magpuyat. Naririnig niyo yun? Kung sila nagpupuyat at nagpapagod, maipangaral lang sa inyo ang salita, kayo huwag kayong magpapagod. Huwag kayong magpuyat. Para pagdating ng pagkakataong ipapangaral ng salita ng Diyos, kayo ay nasa maayos na kondisyon. Hindi pa antok-antok. Para sa gayon, matatanggap nyo ang buo. Ng buo ang ipapangaral sa inyo. Kung sila ay buong pagtsatsaga at buong puso at buong effort na inaaral ang salita ng 4 hanggang 6 na araw sa loob ng 1 linggo, may pangaral lang ito sa inyo ng tama, ngayon naman, buong tiyaga nyo din, buong puso nyo din, buong effort nyo din pakinggan ang ipinapangaral kahit sa loob lang ng 1 oras. At nawa, huwag kayong magreklamo kung ito'y lumalampas ng 1 oras. Kakalmot na agad kayo. Tagal na matapos nito.
Isipin mo, ilang araw ang ginugugol nila para dyan, tapos ikaw, 1 oras mahigit lang, magrereklamo ka na. Hindi yun makakatulong sa'yo. Hindi yun pagrespeto sa itinalaga ng Diyos para sa inyo. At kung paano nila pinagpapanalangin at hinihingi ang karunungan, makagawa lang ng mga tanong para sa inyong pagbubulay-bulay, ngayon kayo naman, ipagpanalangin mo rin at hingin na maging tapat ka sa pagbubulay-bulay at mapagkumbabang sumuko sa Diyos na gawin kung ano man ang ipinapakita sa iyo sa pagbubulay-bulay mo. Huwag mong isipin na, sige, basta may sagot lang ako mamaya sa discussion namin, sa accountability group meeting or sa family worship namin. Mamaya gagawin ko pa rin yung kasalanan na yon. Again, hindi ito makakatulong sa inyo. At kung meron silang pinapaaral sa inyo, malugod ninyong tanggapin at sundin niyon. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos, alam nilang makakabuti iyon para sa inyo. Huwag kayong maging tamad kung merong papabasa o papaaral sa inyo. Huwag kayong magdabog o magreklamo na maraming pinapabasa o pinapaaral sa inyo. Hindi yun makakatulong sa inyo kung ganun tayo. At ngayon, na alam nyo na tungkulin ng mga pastor na sabihin ng katotohanan kahit na magdulot ito ng galit o pagkamuhi sa mga hindi tatanggap, nawa ikaw ay mapagpakumbaba at tumanggap kung ikaw man ay tinatama. Diba? Tungkulin nila gawin, sabihin yon kahit na makasakit dahil yun ang katotohanan. So ngayon, anong tugon mo? Magpakumbaba ka. Tanggapin mo. Kung ikaw man ay tinatama, kung ikaw man ay sinasaway, kung ikaw man ay tinutuwid, huwag sumama ang iyong loob. Bagkos magpasalamat ka. Kasi kapatid, ginagawa lang nila yung tungkulin nila. Na ano? Para sa ikabubuti mo. Huwag mong pairalin yung pride mo. Hindi yun makakatulong sa'yo. At ngayon, alam na ninyo, nararapat na sundin ng mga pastor nang hindi natitinag ang kalooban ng Diyos. Sumarap man sila sa paghihirap, ngayon maging tulong kanawa na gumaan ang kanilang paggawa nun. Paano natin magagawa yun? Paano natin matutulungan sila na hindi maging mahirap, no? Or paano sila natin matutulungan na gumaan yung paggawa nila ng kalooban ng Diyos? Alam niyo kung paano? Simply, maging masunurin ka rin sa kalooban ng Diyos sa'yo. Kung sila hindi dapat natitinag na gawin ang kalooban ng Diyos, tulungan niyo ang inyong mga pastor sa paggawa nun. Sa paanong paraan, huwag ka din matinag sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa'yo. Nakikita niyo po yon? Kung aking bibigyan ng buod ang lahat ng ito, hihiramin ko ang salita ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa mga taga-Korinto pala yun, hindi sa mga taga-Roma. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Di ba? Ibig sabihin po, ang nararapat na gawin ng kawan ay gayahin ang pamumuhay ng mga nangangalaga sa kanila na gumagaya lang din sa punong pastol, ang Panginoong Hesukristo. Ang inyong mga pastor ay dapat maging tapat na mga pastol. Dapat nila gawin yon. Ikaw naman na bahagi ng kawan ay dapat maging tapat na tupa. Sa ganitong paraan, napapahalagahan natin ng tama ang regalo, ang biyaya, ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Para saan? Para pa rin sa ating ikabubuti. Para sa ikatitibay natin. It is for our own good.
Kaya, ang hamon, kumusta ka? Kumusta ka bilang tupa? Kamusta ka bilang miyembro ng lokal na iglesia? Ginagampanan mo ba ang tungkulin mo sa iyong pastor? Bilang pagsunod sa iyong punong pastor, ang Panginoong Jesucristo? Ito po ang salita ng ating Diyos. Tumugon tayo ng nararapat ayon sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Salamat sa pagpapakita sa amin sa pamagitan ng huling mensahe ni Pablo sa mga matatanda sa Efeso. Sa kanyang pagbabalik tanaw kung paano siya naglingkod para sa mga iglesia, ay pagpapakita ng isang modelo kung paanong dapat ang mga pastor na itinalaga mo, ipinagkaloob mo sa bawat iglesia, na kung paano nila ito dapat ding pangalagaan. Hindi Lord, salamat din sa pagpapakita sa amin bilang mga kawan kung paano kami dapat namumuhay at tumutugon sa tungkuling ipinagkaloob mo sa mga nangangalaga sa amin. Nawa sa pagpapakumbaba, sa pag-ibig, sa pananampalataya, ay gawin namin ito ng buong puso para po sa iyong kaluwalhatian. Ito aming panalangin. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay awit na yung isang hymn.